Everyone, God is gracious today. This is the final day na makita nato si Kuya Bishop Art Uday as we give our final respect and salute to him. And a privilege to share to you the Word of God. But before that, gusto na ko hinumduman ang among mga panag-uban. It was 1984-85 na nakailan ako si Kuya Art. At that time, young people pa ko sa one-way outreach there is sa Dunya Asuncion, phase 2. Ang kauban nila si Kuya Mamart, wala na po siya, gikuha na sa Diyos. O si Kuya Art. Because that time, ang tulog ka church, pag naay mga ministry, magtinabangay mi, magsuportahay mi. Then after 1985, it was 1986, nag-decide ko nga mo eskwela sa Davao Bible College. And it was Kuya Art ang naghatag na kong recommendation para makasulod sa Bible School. Then humani ana, wala na may communication. After nga wala na ko sa Davao Bible College. And then it so happened, I think in 2023, nikalit og PM si Kuya Art sa ako. Ningon siya nga kung bakante ka, mga pita. So matong time nga nag-meet mig balik, no? Diha sa Magdolanan. Then we talk so much sa among mga kaagi. But one thing I salute to Kuya Art Bishop, kanang iyahang continuity sa ministry. Wala gi undang. Kay ingon ko niya, Kuya, murag dili man ko takos nga mahimo nimong leader kay ikaw ang imong pagpangalaga diretso-diretso man. Unya ako murag kasiyam naman ko ni undang. Yan siya wala na sa personal nga experience Bishop, kundi kung konektado, magkonektado atong mga espiritu, magkauban kita diha sa Ginoo. Ingon siya, wala ko'y duda sa imong pagkatao. Akong gitanaw ang dihog sa Ginoo diha nimo. Kuya, dili ka magpasilong nako, kundi mag-uban ta. Kay dugay na kuwa po'y amahan. Kay mipanaw na. At least karon na po ko'y amahan. Pero subok karon nga pila lang katuig, no? Wa na po ko'y amahan. Mangita na po taglain ani. Atong mga time nga daghang challenge sa ministry, magtinawagay mi. No, dasigon ko niya, anak gyud daw. Pero katong nasakit na si Kuya Art, wala na nako siya giistorbo. Then I pray for him. Then I still hope, no, katong last moment nga mibisita ko diri bag-o pa to. I still believe God for a miracle, but it was the will of the Lord, no, nga masunod yun. Nga ila kong gikantyawan sa mga pastor, kaya ako daw last nag-visit. Ingon ko, sige lang, kay kung masakit mo, di na ko mo bisita. But I know for sure nga karon si Kuya Art, no, naanas sa malipayong dapit. Amen. Munang para kanatong nabilin, condolence ni. Pero sa iyaha nga mi graduate, congratulations. So, nayo sa ka-writer na kingon na kung kabalo lang ta daw unsa kanindot ang langit, maglumba daw tag kamatay. Pero usahay masayangan man tas kalibutan, kay daghan man tag bahandi og napundar dire, mo nang sige taghan niyo sa Ginoo nga dili sa Lord. But for the word of God today, now for us who will hear this word, ingon sa Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saint. So naaday maanindot sa mata sa Dios kining kamatayon sa iyahang balaan nga anak. No, sa ato di man nato ni masabtan, but maybe for the Lord iyaning ma-explain nato, because only death, no, is the process
or the way or the door nga ang iyang anak makauban niya. Mao na nga para sa iya ha precious kini. No, kaysa lugay panahon gusto man gyud sa Dios ubanon ta kung asa siya. Pero kay naa pa man tas kalibutan, sometimes dili ta ma-fellowship niya. Pero sa dihang mamatay ta, gitawag ni sa Ginoo nga precious. Kay makauban na ta niya. Pero nag-ingon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2, adunay panahon sa tanan. Verse 1, to everything there is a season, and a time, appointed time to every purpose under heaven, a time to be born and a time to die. So matagutlo di ay nining kalibutan na atay gitawag og appointed time. So kining appointed time mao ni atong bantayan. Kaniadto nagtrabaho pa ko sa bangko, no, anay among officer. Pag na ako'y kliyente, na ako'y bisita, makig-appointment siya nako. He will set a time para available ko o available siya o magkita mi. Pero kaning dire sa gisulti sa Ecclesiastes na ay appointed time na mataw ka, na ay appointed time na mamatay ka. Ang pangutana kay kini nga appointment dili ipahibalo. Labi na ning kamatayon. Ang pagkatao pwede tag-anon sa doktor tungod sa growth sa baby sa tiyan sa ginikanan. Pero kaning kamatayon wala gyud makatag-an ini. So para kanako di man ni malikayan ato na lang gyud ning pangandaman. Kay moabot gyud ang takna nga matag-usa mosanpot gyud sa kamatayon. Una usay magwali ko sa ubang mga inani ang akong title, Who's Next? Na magi mo sunod no. No, nay mauna, nay masunod, no? Ang maulahi mo ay mulamay. Ya kun na po'y mamatay, na po'y mulamay. Pero kinahanglan klaroon nato nga kung moabot ni nga appointed time nato, ready ta. Amen. Oh. Una ko makaingon gyud ko ni Kuya Art, ready gyud siya. Yes. No? Kay limang kag 40 years na. Grabing pangalagan. Almost more than siguro. Wagi undang diha sa Ginoo. Kita tipas-tipas pa. Pero siya continuous kayo. So mo na nga mangutana ta nga naamong gyud kamatayon, no? Nag-ingon sa Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man's sin entered into the world, tungod daw sa usa ka tawo, and that is Adam, ni sulod no ang sala sa kalibutan, and death by sin ang kamatayon tungod sa sala, so death pass upon all men, ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan, for those all have sinned, kay nakasala man ang tanan. So it is sin who is the reason nga nung mamatay ta. So wala na gyud tay mahimo ani, bisag pugnan pa nato. No? Ako gali akong ginahuna 55 na ko. No, si Kuya Art 67 ba tama? 68 no? Oh. Labaw lang siya sa kung papa 67. So kung dihang mga dapita ang range nato, murag dool-dool na gyud. No? Pero naingon man diri nga ang rason aron mamatay ta ang sala. So wala na tay mahimo ni ani. Sa kamatayon wala tay sulbad diha. Pero sa sala natay sulbad nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. No? Because nganong nay kamatayon, for this corruptible must put on incorruption. Kining madunot kinahanglan pulihan ug dili madunot. No? Ug ningon diri this mortal kining mamatay must put on immortality, pulihag lawas nga dili mamatay. So ato lang dawaton nga kining lawas ni Kuya Art karon mao ni ang doorway to incorruption, doorway to immortality. So the real Bishop Art Uday tuwa na sa mga kamot sa Dios. Amen. Kabalo ba mo nga ang langit makakita sa atong activity diri sa yuta? Ang example ni anak si Lazarus and the rich man. So di po siguro
malipay si Kuya Art nga mag-uol ra kayo mo. No? Although mo hilak tas kamingaw, kay mingawon man gyud ta. Amen. Siya makakita na to, kita kakita niya. Pero we must put in our hearts nga karon mas nindot ang kahimtang niya. No? Kay naa naman siya sa immortality, adi na siya maghunahunag dialysis. Wa na maintenance. Amen? No? Ang iyang mabati, ang himaya na lang sa Dios kanunay. Oh. Pero niingon laban na diya sa Bible, nga kana daw musud-ong sila nato, unya makahilak daw sila. No? Labi na sa mga anak niya, yang yung ipangandoy, ng mga lagad sa Ginoo, ang mga kaapuhan, na sa Dios, o na yung mga kaguol, unya ang tao nga da dito sa langit, maguol po, unya mo hilak, mo nang ningon ang Bible, ang Dios mismo ang mupahid sa imong mga luha. Pinana kanindot ang kinabuhi nga naa ka sa Ginoo. That's why Paul said, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Kita daw nga nagkinabuhi diha kang Kristo, ang kamatayon ginansya. Nga naman, because when you die, nana ka sa Ginoo, nakas kamot sa Dios, puno ka sa himaya sa Dios, ug ang kinabuhi sa kalibutan layo ra kay kinabuhi sa langit, no? Ang naa sa langit wala diri sa kalibutan. So mo nang ningon si Paul, dili ko mahadlok mamatay kung naa ko kang Kristo Jesus. So kining atong giatubang karon, it is a signal for us nga kung moabot ang takna nga kita na po'y inani sama bata ni Kuya Art nga naa dito sa iyang sabakan sa atong buhi Dios. So it's not only to say farewell, no, nga magbabay ta, but we have to keep our heart on this. No? Nga kung moabot ni nato ginansyado ang atong kamatayon. Why? Because nagingon sa Hebrews 9:27, it is appointed to man to die once, but after this the judgment. So gitagana na nga ang tao mamatay gyud. Therefore pagahukman ta sa Dios. Pero ingon pa ang Biblia, kanila nga naa kang Kristo Jesus, wala na ipaghukom kanila. Why? Because in 1 John 5:11, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this is life is in His Son. Kitang tanan nga naa na kang Kristo Jesus, gitagaan na tag kinabuhi nga walay katapusan, o kini nga kinabuhi naa sa iyang anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Mao na nga akong pagdasig sa tanan, ang kuna lang gyud si Kristo. Dawata si Kristo. Papoy-a si Kristo sa imong kinabuhi. Ano man kay nag-ingon ang John 1:12, kanila nga mituo ug midawat kaniya mahimong anak sa Dios. Mao na nga I must say, di na kinahanglan pangutan-on pa kung unsay imong relihiyon, unsay imong denominasyon. Ang importante na kay anak sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? Because sa dihang mulipas ka diri ning kalibutana, sa dihang mubiya ka ni ining kalibutana, pag-abot nimo dito sa ganghaan sa gingharian sa Dios, dili pangutan-on o unsay imong relihiyon, ang pangutan-on na ba kay anak sa Dios sa imong kinabuhi. Then you can enter the rest of the Lord. Makasulod ka dito sa kapahulayan sa atong buhi na Dios. Mao na nga mingon siya sa 2 Corinthians 2:14, now thanks be unto God which always cause us to triumph in Christ. Salamat kanunay sa Dios nga kanunay kitang madinaugon diha kang Kristo Jesus. Wa nay lain pa, si Kristo lamang mga igsuon ang atong kadaugan. Diba naingon sa Corinthians, I think 15:53 or going up, naingon siya nga ang lala sa kamatayon mao ang sala, pero tungod kang Kristo Jesus gitagaan taniya kadaugan.
So ang kadaugan atong tanan naragyod kang Kristo Jesus. Amen. So nindot kayo ang kining kamatayon usay kahadlukan, kabalak-an, pero di ay pwede ra gyud ay pangandaman nimo. Nga at least ang imong kinabuhi diri sa kalibutan naglingaw-lingaw ra ka, pero sa dihang kwao na ka sa imong magbubuhat nga mao ang Ginoo Dios sa imong kinabuhi, ready ka. Hallelujah. Di man nato makopya no ang tawag na itong faithfulness ni Kuya Art tungod sa iyahan ministry, but let me tell you, mahimo siyang inspirasyon nato. Diba? Sa kapait, kalami, no? Kalisod, kasakit, kahayahay, wa gyud siya mulugak sa atong Ginoo. Amen? Mao nang ang pagpangalaga dinhi pakusganay. Palahutayay ni. Amen? Ang bitong sakyanan kusog kayo, mabangga, guba, kayo. Pero kaning hinay-hinay lang, basta kanunay, layo sa disgrasya, ang importante, makaabot ka sa tumoy sa imong kadaugan diha sa atong buhay ng Dios. Wow! Mao na nga sa Ecclesiastes 12:13, nag-ingon ang maalamon nga tao, let us hear the conclusion of the whole matter. Atong paminawon ang kinatibuk-an, no, sa usa ka mga butang, ingon siya, fear God, kahadlokig respetuha ang Dios, and keep His commandment, sunda ang iyang mga pulong ug sugo, for this is the whole duty of man. No, mao man dinay atong duty, no, atong saman kahadlukan ang Dios, atong respetuhon ang Dios, atong alagaran ang Dios, unya sundon ang iyang mga pulong. Other than that, unsa ba? Practice na lang na, lingaw-lingaw na lang na, pero mao gyud ni ang atong katuyuan. Manang di ta mag-contest sa ubang mga butang, kundi makapokus ta sa atong pag-alagad ngadto sa Dios o pagsunod sa iyang mga pulong. 14, for God shall bring every work into judgment. Kay tanan pagahukman sa Dios ang tanan natong binuhatan, every secret things, bisag mga tinago, whether it be good, bisag maayo, whether it be evil o bisan dautan, tanan pagahukman kini sa Dios. Ang importante sa dihang mo atubang ka sa paghukom sa Dios, naa kay Kristo, para si Kristo ang makita diha nimo, dili ang imong pagkatao, aron moingon dayon ang Ginoo, welcome my faithful servant, enter the rest of thy master of the Lord. No, pag-abot sa panahon, musulod na ka dito sa Ginoo, niya i-welcome ka sa Dios, kay naa kay Kristo diha sa imong kinabuhi. So unsa may buhaton nato, samtang naapatas kalibutan, gitambagan ta ni Kristo sa John 14:1, let not your heart be troubled. Ayaw pagkaguol diha sa imong kasing-kasing. No, say guol gyud kay ta, no? May mga time nga inana because we are human. But what we will do is, ingon si Jesus, you have to believe in God. Tuo lang mo sa Dios. And believe also in me. Ingon Jesus, tuo mo kanako. Wow. Kay once mo tuo ta sa Dios, mo tuo ta kang Kristo, ang atong mga kabalaka mapulihan o pag-asa o paglaom diha kang Ginoong Hesukristo. Yan ingon sa to, in my Father's house are many mansions. Sus diris kalibutan, sa gamay nga balay, mahal kaayo. No? Moral tag-squatter ning kalibutan na. Ingon siya, if were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Si Jesus nag-andam og mga luna kanato dito sa langit, o kaning luna gitawag mansion. Nangandoy tag mansion. Ingon Jesus giandam man takag mansion sa langit. Ingon pa sa usa ka writer, usa ka commentator sa Bible, kini daw atong balay sa langit, gihinay-hinay nagpanday.
mao na pag mahuman kwao na tong tagbalay. So, ibig sabihin, kung sa Tagalog pa, ang mansyon ni Kuya Art na human na. Di kaya na human naman, niya human naman po ang iyang trabaho sa kalibutan, exit na sa kalibutan. Departure na. So, ayaw na sige huna-huna nga mahadlok ka mamatay. Kay in heaven, in the kingdom of God, there is a better place for you. Amen? Kana lang mingawon ka, og nay mauna, pero musunod mangyapon ka, makita ra mo dito. Diba? Bagay ni Amen, no? Di ko gusto mamatay ba? Silingan data. Pero masugot tag sa dili, moabot yun siya. Mao na mangandam pa. Kaningon sa trio, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you. Dawaton kaniya. Kanira bang taong mamatay na si Jesus mismo ang mudawat niyo. Ngano man, nag-ingon siya sa John 11:25, I am the resurrection. Ako ang pagkabanhaw. And the life, ako ang kinabuhi. He that believeth in me, kanila nga mituo kanako, though he were dead, bisag siya namatay, yet shall he live, mabuhi siya. So kaning physical death, door entry ra gyud ni, in a blink of an eye. No? Pero ang real life na sa spiritual life. So muna ni tambagan sa 26, whosoever lives and believe in me, kanila nga nagkinabuhi, nabuhi, og mituo kanako, dili mamatay, tuuhini. Ngayon mo balik na dito mamatay? Because ang gisgutan ni Kristo dire, your spiritual life. Di gyud mamatay. Magkambyo lang kag lawas from a mortal kaning lawas nga unod, a corruptible nga madunot nga lawas, mo kambyo lang kag immortal body, no, incorruptible body, o gitawag na to glorified body. Because the word of God says, according to Paul, flesh and blood cannot enter the kingdom of God. Kay ang unod ug dugo di kasulod dito sa langit, mao nang mo change kag lawas nga wala nay unod, walay dugo, ang lawas nga gitawag the glorified body. Ug mao na nay makig-uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Tanawa ra ko ning word nga eternal. Wa ginay katapusan. But people nowadays sa kalibutan busy kayo ta. No, to gain our kitawag popularity, our career, our desire, ambition, no, gather wealth, no, put money in the bank, no. Grabe gid ang atong pagkuan aning mga butanga. No, pag-angkon, paningkamot unya 80 ra day katuig ta sa kalibutan. Kung taas na gali kayo na. No, atong former president 79 mag-80 na. Oh. Niasa siya karon. No? So I don't know, ako di na ko mutuog makaabot pa ko ana, pero nag-ampo ko sa Ginoo 120. No, pero depende na sa Dios. Auban si Tintara. No, kung si Tinta biblikal. Kay si Tinta daw katuig ang tao. Nya kung abusador sa 60. No, kung walay Ginoo basig 50. Kung malason 40 lang. Ambot asa ta diang napita. But one thing for sure, lingon si Kristo, kay nituo ka man kanako ug nakinabuhi ka kanako, bisan mamatay ka, mabuhi ka. Wow. So kanang death, ayo na kayo nagseryoso ka. Importante prepared ka ayo ka. No? Ngano man tungod kay ang tanan natong paglaom wala ni ining kalibutana, niingon si Pablo ngang atong kasakit dili ikakumparaon niya sa himaya nga makauban nato siya dito ang atong Ginoo.
na mangutana, kung moadto tag langit, asa man ta moagi? Napay dalan padung sa langit? No? Kaniadto, pag mission nako, nagasakay ko og mga bus, no? Di pa kay ko gagamit og sakyanan, no? Kay kapuyan ko. So kung mubiyahe ko, kung asa akong destinasyon, akong tan-awon ang placard sa bus. Kay kung asa nakasulat, dito na padulong sa akong pag-aadtuan. Ato og Jinsan, General Santos City, ang bus nga nakamarka. Muadto Butuan, Butuan City, Surigao, Surigao City, no? Kung Cotabato, Cotabato City. Kung Tacloban, ako yung siguradoon nga ang marka sa bus Tacloban or Pasay, Manila, Pasay City, no? Kay kung unsay marka kanang bus nga imong gisakyan, musubay ginasdalan padulong sa destinasyon nga gusto nimo. Ug makaabot yung kadito. Karon kay mo ingon man ta gusto ko moadtog langit. Unsa may akong sakyan o subayon? Walay laing gisulat sa Bible, John 14:6, ingon si Jesus, ako ang dalan. So walay laing dalan padung sa langit, si Hesukristo lamang. So kung gusto ta moadtog langit, diri ta mosubay sa dalan nga mao si Hesukristo. Siya daw ang kamatuoran o siya po daw ang kinabuhi. Therefore, I don't care kung unsay imong relihiyon. I don't care kung unsay imong denominasyon. What I care for, kung muadto kag langit, diri ra ta sa dalan nga sigurado nga mao si Ginoong Hesukristo. Amen? Kay nga naman, sigurado langit yun ang punta nato dito. So si Jesus is for all people, Jesus is for all religion, for all beliefs, as long as si Jesus ang nakasintro sa imong pagtuo, makita rata dito. Depende lang sa mauna na to. Nauna lang si Kuya Art. But one thing for sure, if you have Jesus, you have eternal life. If you have Jesus, you have the heaven of God. If you have Jesus, you have the kingdom of God. That's why today, you will decide. At tukag langit, huwag ang gitsir tao gusto mo atong imperno. Sa pangmangutana ko, gusto kita mo ato tanag langit. Pero, subay ta kang Ginoong Hesukristo. Gawa subayon si Kristo, atong sundon si Kristo, atong himuog ehemplo si Kristo, tumano na to ang pamaagi ni Kristo. Nga naman, kaningon ang Roma 8:1, wala na ipagkahinokman ang mga tao nga naa diha kang Kristo Jesus. O kay kita tanan naaman kang Kristo Jesus, wala na ipaghukom para kanato. So kung unsa may mahitabuon niya, ugma, sunod adlaw, sunod semana sa atong kinabuhi, maingon na lang ang Diyos nato, welcome into the kingdom of God. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Kung mao kato karon ang pulong sa Dios,